Ibu nang ako. Ayaw, tara. Tara na, makikain. Ako po si Marlon, 13 na taon. Mayroon akong dalawang anak, isang babae at saka isang lalaki. Yung asawa ko, wala akong asawa, iniwan ako ng asawa ko, nag-asawa sa ibang lalaki. Tapos 2 taon pa nung iniwan niya yung anak ko. Kaya ngayon, kinuha na yung isang anak ko, yung nalalaki sa akin, pero medyo mahirapan pa kasi wala akong trabaho, nagtatanim lang ako. Yung ulam pa namin, kumukuha po sa bukid ng kuhol, kung hindi. Matanong ko lang kuya, bakit ka iniwan ng asawa mo? Anong dahilan? Wala naman akong kasalanan, pero siya yung nag-iwan sa akin. Iniwan lang yung anak sa akin eh. Tapos nag-asawa sa ibang lalaki. Wala ka bang ibang nagawa sa kanya o nasaktan man lang, ganyan? Kaya kanya iniwan? Wala talaga po, wala po talaga sir. Kasi nagtatrabaho lang ako sa bukid eh. Nung umuwi na ako, nagpuma ako ng ararawan, wala na siya. Iniwan niya ako. Tapos iniwan na yung dalawang bata sa akin. Para bang nag-asawa na ng iba, tapos hindi niya nagpala. Pero ngayon alam mo na may asawa na siya, may sariling pamilya na. Opo, meron na siyang asawa, tapos meron siyang isang anak na lalaki. Kasal ba kayo ng asawa mo? Hindi pa po kuya. Hindi pa. Kaya yun sigurong dahilan, baka gusto niya magkasal. Pero sinabi ko sa kanya, magkasal ka, pero gano'n na siyang nawala. Iniwan niya ako. Ilang taon na yung asawa mo? 25 kuya. Mga ilang taon na magmula nung iniwan ka niya? Baka nasa 3 taon na po kuya. Yung iniwan niya ako. So, ibig sabihin maliit pa yung anak mo nang iniwan ka niya? 2 taon yung iniwan niya. Yung isa 3 taon yung babae 2 taon. Eh nasa na yung babae? Yung kinuha niya din sa akin para pa-eskwelahan niya daw. Pag-aralin niya? Pag-aralin niya kasi mahirapan daw ako pagdalawa sa akin. Kasi hindi ako makatrabaho. Kahit pupunta lang sana ako sa bukid magtanim, hindi na ako makatanim kung dalawa sila. Kung halimbawa man, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Kung halimbawa makausap mo siya? Kung makausap ko sana siya, gusto ko sana
Kaya tulungan naman niya ako sa isang anak ko eh. Wala naman kasi hanap buhay na masyado. Kung hindi ako magtatanim, wala kasi kaming pira sa hanap buhay. Ano ba yung trabaho niya ngayon? Yung asawa na po kuya. Ikaw, ay yung asawa mo? Kunyata kuya, nagtatrabaho sa kuan, SM. Yung dating asawa ko, pero ngayon ako wala. Grade 5 lang naman kasing tinapos ko, kaya hindi ako pwede makakuan. Nagtatrabaho ng kuan. So yung asawa mo nagtatrabaho sa SM? Ay nang alam mo? Opo kuya. Doon sa Nabisia. 25 years old. Oh. Nakatapos din siya kasi ng eskwela niya. Mm-mm. Konti. Naka-school siya. So medyo bata-bata pa yung asawa mo, ano? Ilan taon siya nung napangasawa mo? Kuan po kuya. 20. Tapos ang trabaho mo? Nagtatanim po kuya ng palay. Kung hindi, nagkukuha ng kuwan sa bukid. Magbisukol, yung kuhol para uulam namin. Ganun lang. Pang walang nagtatanim, wala din pera. Sir, bago siya umalis, bago kanya iwan, meron ka bang napapansin sa kanya na parang meron siyang ibang lalaki o meron siyang ka-textmate, ganyan? Kasi ang alam ko kuya, inatilan yata siya ng cellphone siguro ng auntie niya. Akala ko auntie niya naghatid, hindi ko naman pala alam na kalalakwan niya siguro. Yung lalaki na? Yung lalaki niya siguro po sir, ay kuya. Kasi alam ko naman, ang akala ko, natin ni auntie niya yung cellphone, kaya tiwala naman ako na wala siyang ginagawa. Yun pala. Iba na pala yung ginagawa niya, mayroon pala siyang kateks na lalaki. Hindi ko nga alam sa kanya, wala naman akong kasalan sa kanya, ginawa niya man niya akong niloko. Eh, kabait ko naman sa kanya, hindi ko nga alam. Pag nakahanap ako ng pera, hati ko naman sa kanya. Magkano ba ang binibigay mong pera sa kanya? Pag nakahanap kami ng, kasi yung isang hektarya sa amin, 4,000, pero pag arawan lang 300, magdamag na yun, maghapon alas 7 hanggang alas 5. Pero pag mayroon, pag magtanim, pero pag minsan wala rin. Pagtapos ng tanim, wala nang trabaho. Siguro sa no? Parang kahirapan ang dahilan kaya kanya iniwan. Opo, kaya gusto niya sigurong mag-asawa ng iba para lumunlad siguro yung buhay niya. Siyempre ako mahirap rin. Sini tanyir nih. Sini. Upo ka. Upo sini. Upo. Jake, doon ka sa tao ko. Boleh nawa. Oh, maglinis mo ka. Kutsara. Tapos lahat ng kutsarang kunin. Wala mo. Isa dito. Tignan ako ng community. Ned. Ini ko natin tulay.
Tatay, ikaw naman, anong pangalan mo? Victor, Ilang taong ka na? 50 years old. 50. Bali, ilan ang anak mo? Tatlo. Kaano-ano mo si Marlon? Biyanan ko. Ay, manugang ko. Bali, yung anak mo, asawa niya? Asawa niya. Yung nang iwan sa kanya? Oo. Kaya ano, magkasama kayo. Oo. Si Mrs. naman, tatay, asaan? Dati nagtrabaho dati, pero hindi ko naman alam na kuan. Iba na parang trabaho niya, iniwan niya yung mga anak ko. So, iniwan ka rin? Oo. Ano yung trabaho niya na alam mo dati? Kabahay sa katulong din. Pero yung nalaman mo, ano yung totoong trabaho niya? Ay, nag-ibang trabaho, naghanap ng iba. Tapos hindi na bumalik, iniwan yung mga anak ko sa akin. Ako nagpalaki sa kanila. Maliliit pa nung iniwan sa'yo? Oo. Baka ilang taon na tatay nung iniwan ka? Kuan, yung bunso ko nagdididi pa lang sa ina niya, yung iniwan niya. Nasaan yung dalawang anak mo? May asawa na din yung isa, pero yung isa andyan, binata na. So malalaki na rin? Oo. Nag-asawa na din yung pangalawa. Trabaho naman tayo. Anong trabaho mo ngayon? Tatanim lang. Magkasama kayo ni Marlon? Oo. Yun lang ang alam kong trabaho, wala namang ibang trabaho. Kapag kontraksyon naman, ginayaya ako, ginagawang libor. Pambili ng bigas, ano. Ito, ulitin ko yung tanong kay Marlon na, wala ka bang ano, hindi mo ba nasasaktan yung misis mo kaya kanya iniwan? O... Wala naman. Ang ginagawa ko naman kapag nagtrabaho ko sa kontraksyon, pag umuwi ako, binibigyan ko naman ng yung masahod. Ewan ko kung walang nagustuhan sa akin. Binibigyan ko naman lahat sa kanya. Tapos nagtrabaho yun. Iniwan kami. Pero alam mo na may iba ng pamilya uli yung asawa mo? Hinahanap pa namin doon sa nagtrabaho niyang sinabi. Oo. Dala ko pa yung anak ko Wala naman daw. Tapos nalaman may asawa na pala iba. May pamilya na rin. Oo. Kasal ba kayo, tay? Hindi. Hindi rin. Bata pa kasi noon. Hindi pa pwedeng kasal. Ilan taon ba siya nung napangasawa mo? 16. 16. Ilan taon ka nun? Magbibinti na ako noon. So murang edad pa nung napangasawa mo. Kaya ayaw pang kuhan. Noong una, maliit pa sila kukuha ako ng gapasan. Gagapas ako. Pinamibili ng bigas namin. Ganun lang trabaho ko dito. Tapos tanim lang. Wala pa yung dati repair. Puro gapas lang. Trabaho lang namin dito. Ang kinabubuhay lang namin dito. Hello, nanay! My father. Karaniwang tao ang nagiging kawan. Mga magsasaka nagulok ang tangan. Mga manggagawa na walang pag-asa kundi ang tinig lamang. Mga taong api, mga taong duka, mga kulang palad na walang
mga kulang pala at mga dukha, gawaning maliit, estudyante at walang anak buhay. Nice. That's past. That's past tense. Going back in the 1970s. Imagine the low heaven isn't hard to try. No need above us, only sky. Imagine all the people caring for the war. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will be as one. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch. Your love. Oh, I need your love. I need your touch. Godspeed, your love to me. Arigato. Naging Hapon. He became Japanese. Arigato. Alam mo ba paborito ng nanay mong kanta? What's her favorite? What's my mother's Oh. favorite song? From one of the most popular LGBTQ, What song? Elton John. Oh. What Elton John song? Turn me loose from your hand. That's your favorite? One of your Let me favorites, huh? find the distant land. One of her favorites. Field, seas and mountains, flowers from October pounding over along the way, sunset skyway, from the star and lonely route, suggest this spark, shadow room, and my eyes are mirror from the world outside, thinking of the way that it winds can turn the tide.
amid shadows turn from purple into gray. Just the skyline, people dreaming of the hope and waiting for today, as he could spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon fly, towards the dream you left so very far behind. Nice, nice, nice. Clap your hands, everybody. No. Praise the Lord. Praise Hare the Krishna, Hare Krishna. Oh, Hare Krishna. Hallelujah. Krishna, Krishna. Hare Hare. Hello, Ate Chona. Kamusta? Okay lang. Okay lang. Mabuti, mabuti. Ate Chona, may yaya, may nani when I was a little boy. Nice to see you again, Ate Chona. Masaya akong nakita ka muli. All two. Doon pa tayo sir, pupunta sa sir. Dito tayo dadaan. Oh. Tapos doon. Kailangan pa namin sir kasi taniman yan. Malayo pa. Doon sa kawayan na yan. Doon sa kabayan na yun? Oo, sa baba sir. Sa baba pa nito? Oo po sir. Medyo malayo pa. Baka 10 hektarya pa bago tayo makarating doon. Tapos saan tayo dadaan dito? Dito po sir sa apel-apel sir. Tapos pag ganyan, paliko hanggang doon. Tapos pababa. Kalayo Sige, pa. tara. Kaya. Aray ko. Aray. Yan. Aray ko. Aray. Grabe, putik. Aray ko. Aray. Tulas. Yan. Aray ko. Medyo matigas.
Hindi, dito pa lang. Ingat ako kasi medyo matulis yung ano, ibang mga halaman. Ano ko? Finally, malapit na. Ayan. Pag mula doon hanggang dito, ayan, grabe. Halika. Kailangan dito, may baong kang tubig. Ano ko? Ano? Asan yung ano? Dito? Sa baba. Doon, sa may baba pa. Saan tayo dadaan? Halika. Aray. Yeah. Aray. So, napakahirap yung ginagawa nila. Pagpunta pa lang talagang pagdating ka pa ng mga langgam. Aray. Tapos lulubog ka pa sa lupa. Ito. So ito, ganito kalawak yung tinataniman nila. Ayan. Sabi 2 hektara daw to. Ayan. Grabe, tirik ang araw. Kahit tirik ang araw, natrabaho sila. Ito kahirap yung ginagawa nila. Sobra. Ganyan ang trabaho ng isang magsasaka. Alas 10 na ng umaga. Yan, yung trabaho nila. Hindi na tayo makababa kasi masisira yung ano nila, tinanim. Pamaapakan pa natin. Yan. Sila nagpapakahirap pero sila ang walang nakakain. Sila ang nagtatanim pero sila ang walang bigas. Yan, bilis nila. Libre rin ba yung merienda nyo dito pag nagtatrabaho kayo? Libre naman. Depende sa amo, ano? Oo, kung minsan po wala nang kosa. Ay. Yung lawa ko. Gandun pa sa dulo.
Aray ko. Ang kailangan natin, ano, pumasok ata na. Tiniksa pa ako. Para hindi kami mainitan dito, ang ginagawa namin Juan. Alauna ng madaling araw. Alas 6 ng hapon. Gano'n ang ano. Ganun, Minsan para, gano'n ang diskarte nyo. Opo. para hindi mainit. Meron kami ilaw sa taas. Ang ilaw dito sa taas. Anong ginagawa namin para hindi mainit? Grabe ano, hirap ng ginagawa nyo. Oo, kapag ganito, mainit talaga. 2 hektarya, maghapon na yan, nga nakayuko. Grabe, tapos magkano araw nyo? Kapag minsan mayroong 150, minsan 300, maghapon. Mag-apon. Hindi pare-parehas. Kaya, Mas mabuti yung meron naman 200. Ano? ito yung bahay mo. Ano, kuya niya. Oo. Dahil mong alaga. Oo, kaya. Ito yung bahay ito. Ito. Teka lang. Kombradan, may ilaw ba tayo dyan? Ay, Wala kang kuryente dito, kuya? meron. Na, ito si Demante sila na. Ah, nakakonek kayo sa kabila. Wala akong kurikul na sarili. Magkano nung binabayad nyo dito? Kaya isang daan sa buwan. Sandaan sa buwan. Ilaw lang ang ano nyo, gamit nyo. Yan. So ito, dito naka, ano sila, sir. Ang pangabungtang. Yung bahay nila. Tagilid na. Okay, matutumba na talaga. Tapos ito, dito kayo natutulog. Dito, 3 kami. Dito. Katugahan ito. Yan. Tapos isang electric fan. Tapos wala pa kami sarili kuryente. Magkikapit lang kami sa kabila. Ang gamit nila. Asan ni anak mo? Ilang taon na nga pala yung anak mo? Walang. 8 years old na yun. Walang tao. Yung lalaki, asan na? Pinasunod pa sa taas. Ay, ito na. Asan? Dito. Halika dito, dali, ading. Tanggalin mo yung dito. Halika. Anong pangalan mo? Nathaniel. Ha? Sabihin mo. Ano? Nathaniel, ilang taon ka na? Hindi niya alam yung taon niya. 8. Eh, CR nyo, saan kayo nag-CR? Doon sa kasisik ko. Doon sa kabila. May CR lang rin kayo. Sir lang din kami. Tubig, Doon sa gripo ko yan. gripo lang rin. Sa harap.